Tahimik ang buong silid. Nakatulala si Lyra de la Vega sa luma at kupas na larawan na hawak niya. Larawan ng kanyang ina at kakambal. Ilang taon na ang nakalipas mula nung gabing yon. Ngunit sariwa pa rin sa alaala niya ang lahat. Ang sigaw ng kambal niyang si Leah, ang tunog ng mga yabag habang may humahabol, at ang malamig na kamay ng kanyang ina na hindi niya na muling naramdaman. Sa isang iglap, nawala ang pamilyang minahal niya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapabagsak ang pamilyang kumuha ng lahat sa akin. Mahina niyang bulong habang pinapahid ang luha sa pisngi. Ang ama niyang si Mayor Victor Martinez, ginagalang ng buong bayan bilang isang opisyal. Ngunit para kay Lyra, isa itong traidor. Isang duwag na itinago ang katotohanan. Mas pinili nitong pabulaanan ang kanilang pagkatao at palabasin na kabit lamang ang kanilang ina. Mas masakit pa, hinayaan itong mapahamak ang sarili niyang mga anak. Dala ang mga peking dokumento at bagong pangalan pagpasok niya sa mansyon. Sinalubong siya ng malamig na simoy mula sa aircon at amoy ng mamahaling pabango. Ang mga larawan ng pamilyang nakangiti sa dingding ay tila lason sa kanya. Sa gitna ng sala, naroon ang isang babaeng nakaayos ng buhok, may alahas, at malalamig ang matang nakatingin sa kanya. Si Helena, ang asawa ng kanyang ama. Ikaw ba si Kara? Tanong nito at malamig ang tono. Opo. Mahinhin niyang sagot. Bakit mo gusto magtrabaho rito? Pinanatili niyang matatag ang kanyang tinig, kahit ramdam ang pintig ng dibdib. Kailangan ko lang po ng maayos na trabaho. Marunong po ako maglinis ng bahay, magluto, maglaba at tumulong sa kahit anong gawaing bahay. Wala rin po akong ibang responsibilidad sa labas, kaya kaya ko pong mag-focus dito. Tahimik na pinagmasdan siya ni Helena. Sinusuri kung totoo ang kanyang sinasabi. Maya-maya'y bahagya itong tumango. Subukan natin. Kung magustuhan ko ang trabaho mo, maaari ka magtagal dito. Sumilay ang kunwaring ngiti. Maraming salamat po, ma'am. At sa mismong sandaling yon, alam niya nakapasok na siya sa kuta ng kanyang mga kalaban. Hindi nila alam na ang yaya na tinanggap nila ay ang anak na itinakwil. At ngayon, nagbabalik para gumanti. Maaga pa lang gising na si Lyra. Halos hindi siya nakatulog kagabi. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa bigat ng mga alaala at apoy ng galit na pilit niyang tinatago sa likod ng mahinhing anyo. Habang nakatayo siya sa balkonahe ng silid na ibinigay sa kanya, tanaw niya ang malawak na hardin ng Martinez Mansion. Kumakaway ang mga rosas na pinapalamutian ng hardinero at sa dulo, naroon ang swimming pool na kumikislap sa ilalim ng araw. Sa likod bahay, may sariling maliit na tennis court at gazebo na para bang sa mga pelikula niya lang nakikita noon. Paglabas niya ng silid, sinalubong siya ng kasambahay na si Aling Betty. Isang may edad at halatang sanay sa pamumuno sa ibang tauhan. Kara, halika! Ipapakita ko ang mga trabaho mo rito. Kailangan mabilis ka pero maingat. Ayaw ni Ma'am Helena ng palpak. Tumango si Lyra at tahimik na sumunod. Sa pasilyo, nadaanan nila ang mga nakasabit na mamahaling chandelier at painting na halatang galing sa mga kilalang pintor. Bawat hakbang paalala kung gaano kayaman ang pamilyang ito. Sa kusina, ipinakita sa kanya ang kagamitan, modernong stove, mga plato at kubyertos na puro imported at isang walk-in pantry na puno ng pagkain at alak. Dito ka madalas tutulong? Ani Aling Betty. Magluto ka ng simple muna. Mamaya, brunch ng pamilya. Ipakita mo kung anong kaya mo. Huminga ng malalim si Lyra. Masusunod po. Salamat po. Pagsapit ng 10:00, bumaba mula sa hagdan si Helena. Nakadamit pang brunch na parang sasabak sa fashion show. May kasunod pang 2 anak. Si Claudia. Ang panganay. Nasa early 20s, pino ang kilos at halatang sanay na sanay sa marangyang buhay. Hawak nito ang cellphone habang panay ang selfie. Mom, can we go to the mall later?
May sale sa bagong bag collection. Maybe. Malamig na sagot ni Helena. Tignan natin kung free ako after lunch. Kasunod si Marco, ang bunso, high schooler na may pagka-spoiled. Suot nito ang branded na sapatos at naka-headset. Tila walang pakaalam sa paligid. Mom, kailangan ko ng bagong laptop. Yung pang-gaming para mas mabilis. Tinaasan lang sila ng kilay ni Helena. We'll see. Wag mo akong sabihan. Don't nag at me. Marco. Tahimik na nag-obserba si Lyra mula sa kusina. Tinutulungan si Aling Betty maghanda ng mesa. Pinagmamasdan niya ang pamilya. Perpekto sa paningin ng iba ngunit sa loob-loob niya isa silang larawan ng kasinungalingan. Habang nasa lamesa ang pamilya, si Lyra na mismo ang nagdala ng mga pagkain. Sino ang nagluto? Tanong ni Helena. Si Kara ho, hindi ba Kara? Sabat naman ni Aling Betty sabay lingon sa kanya. Mahinhin tumango si Lyra. Opo ma'am, simpleng breakfast lang po. Sana magustuhan niyo. Tahimik na sinubukan ng pamilya ang pagkain. Nagulat pa si Claudia. Wow mom, this is actually so good. Si Marco, kahit abala sa cellphone, napaangat ng tingin. Masarap nga. Maging si Helena, na kilala sa pagiging pihikan, bahagyang napangiti. Not bad for your first day. May potential ka. Ngumiti si Lyra, nakayuko na parang nahihiya. Pero sa likod ng ngiting yon, may pahiwatig ng tagumpay. Salamat po Ma'am Helena. Susubukan ko pong mapabuti pa. Pagkatapos ng brunch, ipinakita ni Claudia ang kwarto niya. Yaya Kara, can you please linis my kwarto? Ang gulo ng dresser ko eh. Be careful with my makeup ha. Imported lahat yan. Opo ma'am. Mahinahong sagot ni Lyra habang nag-aayos. Pinagmamasdan niya ang mga mamahaling gamit. Mga bagay na hindi niya man lang naranasang mahawakan nun. Sa kabilang banda, tinawag siya ni Marco. Yaya, ayusin mo rin itong mga sapatos ko ah. Hindi ko mahanap yung isa, it's limited edition. Opo, Sir Marco. Sa bawat utos at pagsunod, alam ni Lyra na unti-unti siyang pinagkakatiwalaan. Hindi siya nagrereklamo. Hindi nagpapakita ng pagod at higit sa lahat, ipinapakita niyang kaya niyang maging higit pa sa ordinaryong katulong. Pagsapit ng hapon, tinawag siya ni Helena sa veranda habang umiinom ito ng kape. Kara, magaling ka. Maayos kang kumilos. Mabilis ka ring umintindi. Gusto ko ng taong hindi sakit ng ulo at sana magtagal ka dito. Tumango si Lyra at nagpipigil ng emosyon. Salamat po ma'am. Gagawin ko po lahat. Sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Pero hindi siya magtatagal doon para paglingkuran sila. Pagbalik niya sa silid, sa maliit na dulo ng pasilyo, naupo siya sa kama at pinakawalan ng malalim na buntong hininga. Sa unang araw pa lang, nagawa niya ng mapabilib ang pamilya. Kahit nakakapagod, hindi nagpahalata si Lyra. Sa bawat ngiti at pagyuko niya, alam niya unti-unti siyang nakakapasok sa loob ng kanilang tiwala. Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanyang maliit na silid, doon lamang bumabalik ang totoong siya. Ang anak na itinakwil, nawala ng ina at kapatid, at ang babaeng may bagong panata ng paghihiganti. Hapon nang mapadaan si Lyra sa veranda. Sa gilid ng mansyon tanaw niya ang malawak na swimming pool na tila kristal ang kislap. Doon isang lalaking binata, ang abala sa paglangoy, matangkad, maskulado at maayos ang tindig. Ang bawat paghampas ng braso nito sa tubig, puno ng lakas, ngunit ang mukha'y seryoso at halos walang emosyon. Hindi napigilan ni Lyra ang mapatingin. Hindi to si Marco o si Claudia. Masyado pang bata ang dalawa para magtaglay ng ganong presensya. Ito marahil ang isa pang anak ng mayor. Ang hindi niya pa nakikita ng personal. Matapos ang ilang ikot, umahon ang lalaki. Ang mga patak ng tubig ay gumulong sa matipunong balikat nito at dahan-dahan itong kinuha ang tuwalya sa gilid. Nagulat si Lyra nang bigla siyang mapansin ito. Tumigil ang binata, nakatitig sa kanya gamit ang malamig ngunit malalim na mga mata. Para bang binabasa siya gamit ang titig nito. Bago ka rito?
Maikling sambit nito habang pinupunasan ng buhok. Opo, ako po si Kara, yung bagong yaya. Saglit na tumango ang binata. Ezekiel. Zik na lang. Anito at kaswal. Sabay talikod na parang wala nang kailangang ipaliwanag. Nice to meet you po, Sir Zeke. Nahihiyang tugon niya pero hindi na ito lumingon pa. Pagbalik ni Lyra sa loob, nakasalubong niya si Aling Betty. Napansin ka na ba ni Zeke? Tanong nito habang nag-aayos ng mga labahin. Kanina lang po nung nasa pool siya. Umiling si Aling Betty. Ay nako, iba talaga ang batang yon. Tahimik at hindi nakikisali sa pamilya. Kung tutuusin, anak din ng mayor. Pero hindi mo iisipin ganun ang turing sa kanya rito. Bakit naman ho? Napabuntong hininga si Aling Betty. Basta, kapag tumagal makikita mo rin. Hindi siya tulad ni na Claudia at Marco na lagi nabibigyan ng atensyon. Mas pinipili niyang umiwas pero masipag at matalino. Natapos niya ang kolehiyo na hindi humihingi ng tulong kahit kanino. Mabait din, huwag ka lang masyadong magtatanong. Tumango si Lyra pero sa isip niya ay nag-ukit ng tanong ang mga salita ni Aling Betty. Anak din ng mayor pero bakit parang may lamat ang turing nila sa kanya? Kinabukasan, habang nagliligpit siya ng mga baso sa veranda, dumaan si Zeke. Nakapolo ito, mukhang may pupuntahan. Hindi nag-abala ang pamilya na kausapin siya. Tila ba invisible lang siya sa mesa kaninang umaga. Good morning po, Sir Zeke. Magalang na bati ni Lyra. Saglit siyang tinapunan nito ng tingin. Hindi ngumiti, walang dagdag na salita at tanging bahagyang tango lang ang isinukli sa kanya. Makalipas ang ilang oras, abala si Lyra sa pag-aayos ng mga libro. Sa maliit na study room nang pumasok si Zeke. Nagulat siya at agad yumuko. Pasensya na po sir, lilinisin ko lang. It's okay. Sagot nito sabay upo sa isang sulok at pagbukas ng makapal na libro. Tahimik ang silid. Tanging paglipat ng mga pahina at pagpunas ng basahan ng maririnig. Ilang beses nagtama ang kanilang mga mata at sa bawat pagkakataon, tila ba gustong magsalita ni Lyra, ngunit pinipilit niyang manahimik. Hanggang sa biglaang magsalita si Zeke. Hindi man siya tinitingnan. How's your stay here? Nabitawan halos ni Lyra ang librong hawak. Po? Natigilan siya. Kumusta ang pagtatrabaho mo dito? Ang tanong niya sa isip, bakit siya kinakausap ni Zeke? Napangiti siya ng bahagya. Maayos naman po, Sir Zeke. Mabait naman ang lahat, lalo na si Ma'am Helena. Sa unang pagkakataon, nakita niyang bahagyang umiti si Zeke. Pero hinahaluan ng ngisi. I see. Good to hear that. Sana tumagal ka. Maaga pa lamang abala na ang buong mansyon. Ang mga kasambahay, sunod-sunod sa paglabas-masok sa kusina. Dala ang mga pinggan na kumikinang sa kinis at mga pagkain na hindi basta-basta nakikita sa karaniwang hapagkainan. Ang mga kurtina, pinaayos upang mas maganda ang bagsak ng liwanag. Kahit ang mga halaman sa hardin, pinatrim para mas mukhang perpekto dahil darating na si Mayor Victor Martinez. Habang nagliligpit ng mesa, lihim na nakamasid si Lyra. Sa loob-loob niya, narito na ang taong pumatay sa pamilya niya. Ang haligi ng pamilyang nagtulak sa kanila sa impyerno. Darating ito. At wala itong kaalam-alam na ang kinuha nilang yaya ay anak ng babaeng sinira nito. Nakaukit sa isip niya ang bawat takbang. Ang bawat paghinga niya ay paalala ng sugat na iniwan ng lalaking yon. Ayusin mo yung flower arrangement, Kara. Utos ni Helena habang kinakabit ang kanyang perlas at alahas. Kita ang tensyon sa mukha nito. Halatang sabik at kabado sa pagbabalik ng asawa. Opo, ma'am. Malumanay ang tono ni Lyra habang inaayos ang roses na pula at puti sa gitna ng lamesa. Pagdating ng hapon, dumating ang convoy ng sasakyan. Bumungad ang pulang carpet na mabilis inilatag ng mga tauhan. Bumaba ang mayor. Malakas ang dating. Nakangiti sa mga tao na nakapaligid. Sa gilid nakatayo ang kanyang pamilya. Si Helena at ang kanyang dalawang anak. Si Lyra gaya ng nararapat sa isang yaya, nasa likuran lamang. Pero hindi niya maiwasang tumitig sa bawat ngiti ng mayor sa kamera.
sa bawat pakikipagkamay nito sa mga tauhan. Nakikita niya ang isang halimaw na nagkukubli sa magarang suot nito. Ngayon, magsisimula na ang laban. Kara, tawag ni Helena habang pasimpleng sinisilip ang bisita. Siguraduhin mong handa ang lahat mamaya para sa welcome dinner ng asawa ko. Gusto ko walang sablay. Opo, ma'am. Magalang na tugon niya sa bayo ko. Sa hapagkainan, halos umapaw sa karangyaan ang mga inihain. May mga pagkaing imported, alak na galing pang ibang bansa. Ang buong pamilya ay nakaupo at naroon si Zeke, tahimik at halos hindi pinapansin. Napatingin si Lyra sa kanya. Nakita niya kung paano siya tratuhin. Hindi siya ka-level ng ibang anak, palagi siyang nasa gilid. Hindi siya tinatanong ng mayor, hindi rin siya binibigyan ng atensyon ni Helena. Sa isang iglap, napagtanto ni Lyra na may isa pa palang sugatang kaluluwa sa loob ng pamilyang ito. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, para bang may bahagyang pagkilala. Lumipas ang gabi, puno ng tawanan at pagbati ang paligid, pero para kay Lyra, ang bawat tunog ng baso at bawat palakpak ay tila ba kampana ng digmaan. Sa kanyang puso, unti-unti nang lumalabas ang matagal niyang pinipigilang galit. At ngayong narito na ang mayor, handa na siyang kumilos. Ang una kong gagawin, wasakin ang tiwala ninyong pamilya sa isa't isa. At mag-uumpisa ako sa loob ng tahanan mismo. Bulong niya habang nakakuyom ang kamao. Tahimik ang buong mansyon matapos ang ingranding dinner party kagabi. Ang mga bata nasa kani-kanilang silid. Si Helena abala sa pagtawag sa mga kaibigan upang ipagmayabang ang pagbabalik ng asawa. At si Victor naman nakikipag-usap sa ilang tauhan sa kanyang opisina. Kara, pakidalhan ng merienda si Ma'am Helena sa veranda. Gusto niya magpahinga habang nagbabasa ng magazine. Utos ng isa sa mga kasambahay. Opo, tipid niyang tugon. Dala ang kape at ilang pastry. Nagtungo siya sa veranda kung saan nakaupo si Helena sa isang magarang upuan. Nakasuot ito ng silk robe, kumikis na panghikaw na tila ba sinasabing, mas mataas siya kesa kanino man. Ma'am, ito na po yung kape niyo. Ilapag mo dyan. Malamig nitong sagot, hindi man lang siya tiningnan. Huminga ng malalim si Lyra. Alam niyang kailangan niyang simulan ng dahan-dahan, hindi pwedeng padalos-dalos. Pasensya na po, Ma'am Helena. Kanina po kasi habang nag-aayos ako sa kusina, may narinig po akong usapan, hindi ko po alam kung dapat ko itong sabihin. Napatingin si Helena mula sa kanyang magazine. Ang kilay ay bahagyang nakataas. Ano namang usapan yan? Nagkunwari si Lyra na nagdadalawang isip. Hindi ko sigurado kung totoo, pero parang may sinasabi tungkol kay Sir Zeke. Nalaglag ang tasa ni Helena sa lamesa at tumunog ang porselana. Ano? Pasensya na po, Ma'am Helena. Hindi ko po intensyon makaalam. Pero sabi po na isa sa mga hardinero, baka hindi raw tunay na anak ng mayor si Sir Zeke. Nanigas ang mukha ni Helena. Ang mga mata niya ay kumukurap-kurap na parang pilit tinatago ang pagkagulat. Sinabi nila yon? Tumango si Lyra, maingat ang kilos. Narinig ko lang po nung dumaan ako. Ayoko pa magdala ng chismis. Pero baka mas mabuting malaman niyo agad bago pa makarating sa iba. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Kita ni Lyra ang pagbabagong anyo na mukha ni Helena. Unti-unting pumasok ang inis at pangamba. Mga walang hiya. Wala silang karapatang pag-usapan ng anak namin. Pero halatang iba ang bigat ng mga salitang iyon. Para bang hindi lamang galit sa chismis kundi takot. Napaisip si Lyra na kung may bahid ng takot, ibig sabihin may tinatago nga sila. At kailangan niyang malaman yon. Opo, ma'am. Pasensya na po kung nadala ko dito yung ganong balita. Wala naman po masama kay Sir Zeke, mabait po siya. Dagdag ni Lyra. Pinapainit pa ang emosyon ni Helena. Hindi mo kailangan makialam dito. You can now leave. Sa paghakbang niya paalis, hindi niya maiwasan ang ngumiti. Alam niyang maraming dumi ang pamilya nila. At hindi siya titigil hanggang hindi sila nasisira. Ang unang hakbang na isagawa na. Mainit ang araw nang bumaba si Victor mula sa kanyang opisina sa ikalawang palapag. May hawak siyang ilang dokumento at halatang pagod mula sa sunod-sunod na meeting. Ang mga kasambahay ay abalang naglilinis, nag-aayos, at nasisigurong walang kakulangan sa mansyon. Lahat takot na mapansin ng mayor.
Si Lira naman ay nasa sala, abala sa pag-aayos ng mga kurtina. Suot niya ang simpleng uniforme ng yaya. Ngunit kahit sa kasuotan na yun, litaw ang ganda niya. Ang mapupungay na mata, ang hugis ng muka at ang tikas ng kilos. Napahinto si Victor nang mapansin siya. Parang may kumislot sa dibdib ng politiko. You. Malamig ang tinig ni Victor habang nakatitig kay Lira. Bago ka rito, hindi ba? Opo, Mayor. Ako po yung bagong yaya. Hindi agad inalis ni Victor ang tingin sa kanya. Parang may hinahanap at kinukumpirma. Nakakunot ang noon ng Mayor. Ang mga mata, ang tikas ng panga, pati ang paraan ng pagtayo. May ala-alang binubuhay si Lira sa isip niya. Anong pangalan mo? Tanong ng Mayor at pilit binabalik ang otoridad sa boses. Kara po. Mabilis na sagot ng dalaga. Nakayuko pa rin. Kara Santos po. Nautal pa siya ng bahagya. Muntik pa niyang mailabas ng tunay na apelyido, ngunit naagapan niya. Tumango si Victor. Bagaman halatang may alinlangan pa rin sa mga mata, nagsalita ito. Magtrabaho ka na maayos ha. Mga taong tulad mo walang puwang para sa pagkakamali dito. Opo, Mayor. Mabilis na umalis si Victor, ngunit mabigat ang kanyang dibdib. Samantala, naiwan si Lira na nakatingin sa likod ng lalaking siyang dahilan ng lahat ng kanyang pighati. Humigpit ang hawak niya sa kortina. Alam niyang may naalala ang Mayor sa kanya. Pero pinili nitong ipagsawalang bahala tulad ng ginawa nito sa ina at kakambal ni Lira. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ng dalaga. Sa kanyang puso, mas tumibay ang apoy ng paghihigante. Tahimik ang gabi sa mansyon ng mga Martinez. Sa labas tila payapa ang paligid. Ang mga ilaw ng hardin. Ang tunog ng mumunting fountain sa gitna at ang malamlam na anino ng buwan na nakasilip sa makapal na ulap. Pero para kay Lira, ang katahimikang yun ay panandalian lamang. Alam niyang sa ilalim ng marangyang bubong na ito ay may mga bitak na guguho. Sa maliit na silid na tinutuluyan niya, nakaupo siya sa kama habang hawak ang cellphone na itinago niya sa ilalim ng unan. Binuksan niya yon at mabilis na nagdial ng isang numero. Hello, Kuya Danny. Mahina niyang bulong. Lira, ayos ka ba dyan? Tumango siya kahit alam niyang hindi siya nakikita. Ayos lang naman, pero kailangan ko ng tulong. Gusto kong bantayan ang bawat galaw na anak ni Mayor, lalo na si Claudia at Marco. Gusto kong malaman kung sino yung nakakasalamuhan nila, saan sila madalas pumunta. Bawat kahinaan nila, kailangan ko makita. Tahimik sandali ang kabilang linya bago sumagot si Danny. Seryoso ka ba dito, Lira? Mapanganib yan kapag nahuli ka. Alam ko. Putol niya at mariin ang tinig. Pero ito lang ang paraan para unti-unting mabasag ang perpektong larawan na pinapakita nila sa mundo. Ayokong basta-basta sumugod ng walang armas. Kailangan ko malaman lahat. Napabuntong hininga si Danny. Sige, may mga tao ko sa labas ng mansyon. Pero tandaan mo wala kang kakampi dyan sa loob kundi sarili mo. Ngumiti si Lira, mapait ngunit determinado. Hindi ako natatakot, kuya. Mas matagal ko nang pinaghandaan. Ang takot na yan, pinasan ko pa yan. Hindi na ako matatakot. Pinatay niya ang tawag, marahang pinikit ang mga mata. Kinabukasan, nagsimula ang mga pagbabago. Habang inaayos ni Lira ang tasa ng kape sa veranda, napansin niya si Helena na parang laging nakakunot ang noo. Hindi katulad noong unang araw na kontrolado. At malamig ang ekspresyon nito. Ngayon halatang iritable. Kara! Sigaw nito mula sa sala. Mabilis siyang lumapit. Bakit po, ma'am? Itinuro ni Helena ang mesa, kung saan may maliit naman siya ng alikabok. Ano ito? Di ba sinabi ko ayaw ko nakakita ng kahit anong dumi rito? Anong ginagawa mo, ha? Bahagyang yumuko si Lira at pinipigil ang sarili. Pasensya na po, ma'am. Ako na pong bahala. Lilinisin ko agad. Diyos ko naman! Hindi yata uso ang mga taong marunong magtrabaho ngayon. Tahimik lang si Lira habang naglilinis ng mesa. Sa loob-loob niya, napansin ang pagbabago. Noon wala siyang ganitong ugali. Ngayon konting bagay lang parang sasabog na siya. Ano ba nangyayari sa kanya? At napansin din niyang halos gabi-gabi, si Victor laging gabi na umuuwi. May mga gabing hindi na ito umuuwi
at kapag nandyan man, agad dito nagkukulong sa opisina o kwarto. Isang gabi, habang inaayos ni Lyra ang mga baso sa kusina, narinig niya ang pag-uusap ni Helena at Claudia. Mom, ba't lagi nang late si Dad umuwi? Di ba dapat mas madalas siyang kasama natin ngayon? Tanong ni Claudia habang naglalagay ng cream sa muka. Don't ask me. Matalim na sagot ni Helena sabay higop ng alak mula sa baso. Kung san-san siguro pumupunta ang dad mo. Wala akong pakialam doon. Basta wag niyang kalimutan kung sino ang tunay na may kontrol sa pamilyang ito. Tahimik lang si Lyra habang nakikinig. Nakayuko na parang abala sa gawain. Ilang araw ang lumipas mas naging halata ang pagbabago sa tahanan. Si Marco na dati spoiled ngunit medyo masayahin, mas naging malayo sa pamilya. Mas madalas na ito magkulong sa kwarto, abala sa mga gadgets. Si Claudia naman halatang naiirita na rin sa laging tensyon sa bahay. Habang inaayos ni Lyra ang mga sapatos ni Marco isang hapon, bigla ito nagsalita. Yaya Kara. Tawag nito, hindi inaalis ang tingin sa cellphone. Oh, Sir Marco, bakit po? Ba't ganun si Ma'am? Lagi na lang siyang galit. Kahit si Dad hindi na halos nagpapakita. Para may mali. Sandaling natigilan si Lyra. Gusto niyang sabihin na matagal nang mali ang pamilya nila. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Baka pagod lang po sila, Sir Marco. Normal lang naman minsan na may pinagdadaanan ng matatanda. Huminga ng malalim si Marco. At sa unang pagkakataon, parang nakakita si Lyra ng inosenteng bata sa likod ng spoiled na anyo nito. Sana bumalik na yung dati. Ayoko ng ganito. Pagbalik ni Lyra sa kanyang silid, pinikit niya ang mga mata. Sa kanyang puso alam niyang unti-unti nang gumuguhit ang bitak sa pamilyang ito. Hindi na sila perpekto sa paningin ng isa't isa. Madaling araw na halos, nang matapos ang gawain ni Lyra sa mansyon. Tahimik ang buong bahay. Tanging huni ng kuliglig at ugong na malayong sasakyan na maririnig. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nakatingin sa orasan. Hindi pa rin umuuwi ang mayor. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nag-aalinlangan. Ito na ang pagkakataon. Kailangan niya makita kung saan ito pumupunta, kung sino ang kasama nito. Kinuha niya ang jacket at simpleng sling bag. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, dumaan sa gilid ng kusina at nakalabas sa likod ng gate ng mansyon. May konting kaba sa dibdib niya pero mas nangibabaw ang galit niya. Sa labas, inabangan niya ang itim na SUV na kadalasang sinasakyan ni Victor. Ilang minuto pa bumukas ang main gate at lumabas ang sasakyan. Mabilis siyang sumakay sa motor na pinahanda niya kay Danny at sinundan ng sasakyan. Ilang kanto pa huminto ang SUV sa isang kilalang private dining restaurant. Nakita niyang bumaba si Victor, nakasuit, halatang relax at good mood. At ang mas ikinabigla niya, may babaeng nakasabit sa braso nito. Bata, maganda, fitted ang damit. Naramdaman ni Lyra ang pamumuo ng galit sa dibdib. Hindi pa rin nagbabago ang lalaking ito. Mas sahol pa sa hayop ang ugali. Pinagmasdan niya sila mula sa malayo. Pagkatapos ng halos 2 oras, lumabas ang dalawa mula sa restaurant na nakatawa. Para bang walang iniindang problema. Muli silang sumakay ng sasakyan at umalis. Sinundan ulit ni Lyra hanggang sa huminto ang SUV sa isang high-end bar na kilala sa mga politiko at mayayaman. Sa labas pa lang, maririnig na ang malakas na tugtog at halakakan. Nakita niyang pumasok si Victor at ang babae. Sabay kamay sa bewang nito na tila walang pakialam kung may makakakita. Naglakad si Lyra palapit. Nanatili lamang sa may kanto. Sa likod ng mga malalaking salamin ng bar, aninag niya ang dalawa habang umuorder ng alak. Tumatawa at halos magkalapit na ang mga muka. Naramdaman niyang may kumistot na luha sa kanyang gilid ng mata. Ngunit agad niya itong pinahid. Hindi yung luha ng panghihinayang, kundi luha ng galit. Habang pinagmamasa ng eksena, biglang may 2 lalaking lasing na lumapit sa kanya. Amoy alak pa lang at nakakasulasok talaga. Hi, miss? Sabi ng isa at pinadulas ng dila sa labi. Mag-isa ka ba rito? Lika, sumama kami, doon tayo sa VIP room. Umismid si Lyra at umiwas ng tingin. Pasensya na, may hinihintay ako. Ngunit hindi siya tinantanan. Hinawakan ng isa ang braso niya ng mariin. Huwag ka na magpakipot. Tara na, magkano ka ba?
Tiwan niyo nga ako, mga gago! Mabilis niyang binawi ang kamay. Ngunit mas lumapit ang isa. Humahalimuyak ang amoy ng alak sa mukha nito. Ayaw mo? Masaya dun. Total maganda ka, bagay ka sa amin. Mabilis ang tibok ng puso ni Lyra. Inilit niya maging kalmado. Ayaw niya makalika ng eksena sa publiko. Pero nang sabay na hawakan ng dalawang lalaki ang magkabilang braso niya, hindi na siya nakatiis. Tigilan niyo nga ako! Mariin niyang sigaw habang nagpupumiglas. Sinubukan niyang ilapat ang paa para sipain ng isa. Pero masyadong malalaki at malakas ang mga ito. Nagpalingalinga siya. Pero karamihan sa mga tao, abala sa pag-inom at pagsasayaw. Walang pakialam sa nangyayari. Bago pa siya tuluyang mahila papasok, biglang may isang matipunong lalaki ang humarang. Naka-black hoodie at naka-mask. Walang imik itong tumayo sa pagitan nila. Sino ka? Huwag kang mangialam dito. Sigaw ng isang lasing. Ngunit bago pa ito makagalaw, mabilis na sinuntok ng nakamaskarang lalaki ang sikmura ng isa. Napaluhod ito agad. Ang isa naman, tinangkang umatake mula sa gilid. Ngunit mabilis na nailagan at nasampal ito ng malakas na siko sa panga. 3 galaw lang bagsak ang dalawang lalaki sa sahig. Umuungol sa sakit at hindi makabangon. Mabilis na hinawakan ng lalaking nakamask ang pulso ni Lyra at hinila siya papalayo. Hindi ito nagsalita, ngunit ramdam niya ang lakas at kontrol sa bawat galaw. Tahimik silang naglakad papalayo ng bar hanggang sa makalabas sila sa mas madilim na bahagi ng kalye. Hingal na hingal si Lyra, gulat at nanginginig pa rin. Sino ka? Tahimik lang ang lalaki. Hindi pa rin inaalis ang maskara. Ngunit sa paraan ng pagkakahawak nito sa kanya, hindi marahas, kundi parang proteksyon, isang pamilyar na pakiramdam. Tinitigan niya ang mga mata nito, matalim pero maamo. Hindi siya maaaring magkamali, dahil nakita niya na ang matang ito noon. Napasinghap siya. Zeke? Humarurot ang motor ni Zeke sa madilim na lansangan. Malamig ang hangin na dumadampi sa mukha ni Lyra habang mahigpit siyang nakahawak sa balikat ng lalaki. Tahimik lang siya. Nangingibabaw pa rin ang kaba sa nangyari sa bar. Hindi niya inaasahan na sa lahat ng tao si Zeke pa ang magliligtas sa kanya. Matapos ang ilang minutong biyahe, huminto ang motor sa isang lumang gusali. Inakyat nila ang rooftop at pagdating doon, sinalubong sila ng malamig na hangin at ang tanawin ng mga nagtataasang gusali sa syudad na tila naglalaban sa liwanag ng dilim. Tanging ang ilaw mula sa bintana at billboard na nagbibigay buhay sa paligid. Tahimik si Zeke habang nagtatanggal ng maskara. Inihagis ito sa gilid. Sa unang pagkakataon, kitang-kita ni Lyra ang seryoso at matalim nitong mga mata. Tila ba kayang silipin ang pinakatinatago ng puso. Huminga ng malalim si Lyra. Bakit mo ako tinulungan? Pwede mo naman akong hayaan dahil kaya ko ang sarili ko. What do you want? From the Martinez, Lyra. Malamig na tanong ni Zeke habang nakatingin sa syudad. Kumunot ang noon ni Lyra. Sa kabila ng kaba, nanatili siyang maging kalmado. Sino si Lyra? Sandali siyang tinignan ni Zeke, saka ngumiti na mapakla. Stop acting. Bago ka pa kumilos, nakakilos na ako. I know you're not Cara Santos. Lyra de la Vega, right? Nagulat si Lyra at napaatras siya ng bahagya. Pinilit intindihin ang narinig. But how? You're suspicious. Gusto ko malaman kung mapagkakatiwalaan ka. Ba't sinusundan mo si Mayor? Nakaramdam ng tunay na takot si Lyra. Hindi siya nagpakahira para lang masira ang plano niya ng ganito kadali. Iniligtas mo ako para ikaw mismo ang bubura sa akin, tama? Tinitigan siya ni Zeke. I don't know your reasons. Pero sa tingin ko pareho lang tayo may gustong makuha. Ano ibig mo sabihin? Naguguluhan si Lyra sa tanong niya. We're sharing the same goal. Ampun ako. Bata pa lang. Kinuha na ako ng mag-asawang Martinez mula sa ampunan. Wala akong pangalan. Wala akong pamilya hanggang sa binigyan niya ako ng apelido. Pinuna na mga pangangailangan ko. Pero wag mo isipin na ginawa niya yun dahil sa awa o dahil gusto niya. Kinuha niya ako para takpan naman siya sa pangalan niya. Tahimik si Lyra. Naramdaman niya ang bigat sa boses ni Zeke. Puno na sugat at hinanakit.
Takpan? Paano? Umigting ang panga ng lalaki. Halos nanginginig ang boses. Ginawa niya akong display para ipakita ang buong pamilya niya. Ayaw ibigay ng pamilya ni Helena ang lahat ng yaman sa kanya hanggang sa wala silang anak ni Mayor, kaya napilitan sila magampon. Noong mga panahon na yon, nahihirapan sila makabuo ng anak, kaya wala sila ibang pinagpilian bilang mga hayok sa yaman. Isang imahe lang ako para sa politika at pera. Isang gamit na maaaring iparada ni Mayor tuwing eleksyon. Pero sa loob ng bahay, alam mong hindi ako kabilang. Bumalik sa isip ni Lyra ang mga araw na nakikita niyang iba ang turing ng pamilya sa lalaki, na parang laging nakahiwalay, laging nasa gilid. Noon akala niya simpleng tampo o personal na ugali lang. Ngayon mas malinaw ang lahat. Sandali sila parehong natahimik, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Doon nagpa siya si Lyra na magsalita. Kung ganon, marahil maintindihan mo rin ako. Dahan-dahan siyang lumapit kay Zeke, hawak ang matinding emosyon. Ako ang anak sa unang pamilya ni Victor. Ang nanay ko, siya ang unang asawa. Pero tinakwil kami at pinalabas ni Helena na kabit ang nanay ko. Sinira niya ang pangalan ng nanay ko. Sinunog ang bahay namin habang natutulog kami. Pero ako lang ang tanging nakaligtas. Akala ng lahat patay na rin ako. Ang nanay at ang kakambal ko. Di sila nakasurvive, tanging ako lang. Napasinghap si Zeke. Naramdaman niya ang bigat sa bawat salita ni Lyra. Parang mga palasong tumatama sa dibdib. At ngayon bumalik ako para kunin ang hostisya. Para ipatikim sa kanila ang sakit na dinanas ng pamilya ko. Matagal siyang tinitigan ni Zeke. Halatang kinakalaban ng sariling emosyon. Maya-maya pa napangisi siya ngunit puno ng pait. Kung ganun, pareho tayong walang utang na loob sa pamilyang yon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lyra, tinapik ang balikat nito. Sandaling tumigil ang oras sa pagitan nila. Ang hangin, dumadaloy ng malamig. Ngunit sa kaloob-looban nila, may apoy na nag-aalab. Kung ganun, mula ngayong gabi, magkaalyado na tayo. Seryosong tumango si Zeke. Magdamag sila nag-usap sa rooftop. Pinag-usapan ang kanilang mga sugat at kanilang galit. At maging ang kanilang plano. At nang sumikat ang araw, hindi na lamang sila dalawang estrangherong pinagbuklod ng pagkakataon, kundi dalawang kaluluwang pinagbuklod ng parehong sugat at iisang layunin. Isang linggo matapos ang kanilang kasunduan, unti-unti nang kumilos sina Lyra at Zeke. Hindi ito basta padalos-dalos, tahimik, maingat, eksakto sa oras. Sa mga gabi na abala ang lahat sa mansyon, madalas sila nakikita sa isang sulok ng lumang garahe, kung saan walang nakakakita o makakarinig. Doon nila pinlano ang bawat akbang, na kung paanong isang simpleng lihim ang magiging isang granada na sasabog sa pangalan ng pamilya de la Vega at Martinez. At dumating ang araw na yon. Nagulantang ang buong bayan sa balitang lumabas sa pahayagan at telebisyon. Mayor Victor Martinez, na huling kasama ang kabit. Sinundan pa ito ng mga larawang kuha sa isang high-end restaurant at bar. Eksakto mga litrato na mismong si Lyra ang kumuha nung sinundan niya ito. Sa unang pagkakataon, hindi napigilan ng media ang ingay. Sa kabila ng isyong ito, may isa pang kumalat. Ang mga dokumento ang nagbubunyag ng anomalya na pondo ng lungsod. Mga proyektong hindi natapos at mga perang hindi maipaliwanag kung saan napunta. Sa loob ng mansyon, kaguluhan ng bumungad. Ang mga anak ni Mayor Victor, galit at napuno ng kahihiyan. Ang asawa nitong si Helena halos mabaliw na. Victor, ano itong pinaggagawa mo? Pasigaw na tanong ni Helena habang pinagmamasa ng mga litrato sa isang pahayagan. Ang mga kamay niya nanginginig, ang muka'y pula sa galit. Lahat ang kaibigan ko, lahat ng mga tao pinagtatawanan ako ngayon. Ikaw ang dahilan kung ba't nalulubog ang pangalan ko. Subalit malamig lamang ang tugon ng mayor. Kumalma ka nga, Helena. Hindi lahat na nakikita mo totoo. Hindi totoo? Singhal ng babae, halos maiyak. Kitang-kita sa litrato, Victor, at hindi lang yon. Lumalabas na rin ang tungkol sa pondo ng bayan. Anong palusot mo dyan? Hindi nakaimik si Victor. Tumalikod ito at tumiretso sa kanyang opisina sa loob ng mansyon. Naiwan si Helena galit na galit, habang ang mga anak nagkakatinginan na lamang, puno ng takot at hiya.
Samantala sa isang sulok na ikalawang palapag, nakasilip si Lira mula sa nakabukas na pinto ng maliit na silid kung saan karaniwang naglalaba ang mga kasambahay. Naroon si Zeke, nakasandal sa dingding, at parehong abala silang nakikinig sa kaguluhan sa ibaba. Hindi ko inakalang ganito kabilis ang epekto. Mahinang sabi ni Lira. Nakatitig sa mga luha ang mata ni Helena habang nagwawala ito. Ngumisi si Zeke, ang mga matay puno ng kasiyahan na matagal nang pinipigilan. Kapag ang pamilya, sanay sa kasinungalingan, at isang piraso ng katotohanan ang lumabas, parang apoy na agad kumakalat. Napatingin si Lira sa binata. At ikaw ang nagbigay ng mga dokumento tungkol sa anomalya, hindi ba? Tumango si Zeke, hindi na itinatanggi. Matagal ko nang hawak ang mga yan. Hindi ko lang alam kung paano ko ilalabas. Napangiti si Lira, isang ngiting puno ng tagumpay at pait. Kung ganito pa lang ang simula, paano pa kaya ang susunod? Umangat ang kilay ni Zeke at napatingin sa kanya. Saka mahina ngunit seryoso ang tugon. Mas masakit, I guess. Hindi lang pangalan ang mawawala sa kanila, kundi lahat ng pinagmamalaki nilang yaman at kapangyarihan. Sandaling natahimik silang dalawa at parehong pinagmamasa ng kaguluhan sa ibaba. Si Helena halos sumisigaw na sa mga anak, sinisisi ang lahat sa asawa. Ang mga anak nagtatago sa takot na baka sila ang punteriyahin ng mga reporters. Si Victor naman nakakulong sa sarili niyang opisina. Iniisip kung paano makakalusot. Subalit para kina Lira at Zeke, iyon ay isang palabas lamang. Isang nakakatawang trahedya na sila mismo ang may gawa. At doon, sa gitna ng kaguluhan ng mansyon, sa gitna ng ingay ng mundo, nakatagpo sila ng katahimikan. Isang kasunduan na ang bawat kagat ng kanilang ngiti, kagat din ang nalalapit na kapahamakan ng pamilyang minsan nilang tinawag na sa kanila. Madaling araw nang bumangon si Lira mula sa kanyang higaan, nang maramdaman ng kakaibang kaba sa dibdib, para bang may kung anong humihila sa kanya palabas ng silid. Dahan-dahan siyang lumabas. Nang makarating siya sa hardin, napansin niya ang figura ng isang lalaki na nakaluhod sa lilim ng isang puno. Mula sa malayo, agad niyang nakilala ang matipunong balikat na yon. Si Zeke. Nang lapitan niya, halos mawalan siya ng hininga. Duguan ang gilid ng labi ni Zeke, may pasa sa pisngi, at ang kanyang braso may bahid ng sariwang sugat. Ang damit nito'y punit-punit, nanginginig ang mga daliri habang pilit inaalis ang natuyong dugo. Zeke, ano nangyari sa'yo? Mahina at halos nanginginig na tawag ni Lira. Agad siyang lumuhod sa harap ng binata. Hindi agad sumagot si Zeke. Pinilit niyang umiti, ngunit bakas sa mukha ang sakit. Nahuli ako. May mga tauhan si Victor sa labas at pinaghinalaan nila ako. Bakit di ka dumiretso sa ospital? Ba't dito ka pa umuwi? Paano kung makita ka ng iba? Bahagyang napahinga ng malalim si Zeke. Dito lang ako, Lira. Dito ako ligtas. Nandito ang kakampi ko. Nandito ka. Parang may kung anong kumislot sa dibdib ni Lira. Hindi niya yun binigyan ng malalim na kahulugan. Ngunit hindi niya rin maitatanggi ang init na dumaloy sa kanyang pisngi. Halika na. Doon ka sa kwarto ko. Gagamutin natin ang sugat mo. Sa loob ng silid, mabilis siyang nagsara ng pinto at kinuha ang maliit na kahon ng first aid kit. Umupo si Zeke sa gilid ng kama, bahagyang nakayuko, habang si Lira naman maingat na binuksan ang kanyang mga sugat. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinupunasan ng bulak na may gamot ang pasa at hiwa sa balat ng binata. Paminsan-minsang napapangiwi si Zeke sa hapde, ngunit hindi ito umimik. Diyos ko naman, mabuti at nakatakas ka. Nanggigigil na saad ni Lira. Pabulong na paraan ang kanyang pagsasalita. Pero makikita ang pag-aalala. Napangisi ang lalaki kahit nahihirapan. Nag-alala ka ba sa akin? Malamang. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. Zeke, hindi ka nag-iisa ngayon. Sa mga salitang yon, tumingin si Zeke sa kanya ng diretsyo. Parang sinusuri ang kanyang kaluluwa. What are your plans after this? Let's just say, tapos na tayo sa pamilya Martinez. Anong gagawin mo? Hindi agad nakasagot si Lira, ngunit nang hawakan niya ang sugat sa pisngi nito. At dahan-dahang punasan, nagawa niyang ibulong ang totoo. Di ko alam. Simula pagkabata ang tanging nasa isip ko lang paano makaganti.
Hanggang sa hindi ko namalayan, kalimutan ko na pala mangarap para sa sarili ko. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilang segundo ng katahimikan. Pareho nilang naramdaman ang bigat ng damdamin na hindi nila mabigyang pangalan. Dahan-dahang kumapit si Zeke sa kamay niya at pinigilan nitong alisin. Salamat, Lyra. Salamat at dumating ka. Naramdaman ni Lyra ang init ng palad nito, ang lakas ng kabila ng sugat at pasa. Napahagat siya ng labi at agad inalis ang tingin. Tinuloy ang paglalagay ng benda. Ngunit di niya maalis ang titig ni Zeke sa kanyang isipan at ang bigat ng salitang binibitawan nito. Nang matapos niyang gamutin, maingat yung inayos ang kumot at tinakip sa balikat ng lalaki. Magpahinga ka na, ako nang bahala sa paligid. Ngunit bago siya tumayo, hinawakan muli ni Zeke ang kamay niya. Mahina, halos naikiusap. Huwag kang umalis kahit ngayon lang. Manatili ka dito. Nabigla si Lyra. Gusto niyang tumutol. Ngunit nakita niya ang pamumungay ng mga mata nito. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagod at lungkot na matagal niyang kinimkim. Kaya't imbis na lumayo, naupo siya sa tabi. Pinakawalan ng isang malalim na buntong hininga. At doon sa katahimikan ng madaling araw, nagkasya silang dalawa sa presensya ng isa't isa. Kinabukasan, tahimik si Lyra habang bitbit ang tray ng tsaa at ilang gamot para kay Helena. Huminto siya sa harap ng malaking pintuan ng silid na mag-asawa. Ngunit bago pa man siya makakatok, napansin niyang bahagyang nakaawang ito. Mula sa loob, rinig ang boses ni Claudia. Ngayon ay hindi mapigilan ang pag-iyak. Mom, please, it's not true. Hindi ako katulad ng sinasabi nila. Mariing boses ni Helena ang sumunod. Puno ng galit at panghuhusga. Di mo ba naintindihan? Lahat ng pahayagan, lahat ng social media, ikaw ang laman. Anak kita. Anak ka ng isang kandidato sa mataas na posisyon at ito anong balita? Ha? Nahuli ka ng daraya sa exam? At mas masahol pa, nakikipagtali ka sa professor mo para sa grades mo? Natigilan si Lyra. Mahigpit na hinawakan ng tray para hindi mahulog. Halos hindi siya makahinga habang pinapakinggan ng mga sumunod na salita. Ma'am, hindi ko ginusto. Natakot lang akong bumagsak. Natakot ako mapaya sa'yo sa school sa lahat. Humahagulhol si Claudia. Nanginginig ang boses. Akala ko matutuwa ka kahit paano. Parang lumilindol ang dibdib niya sa narinig na yon. Nakita niya sa liwanag na nakaawang na pintuan si Claudia. Nakaluhod hawak ang braso ng ina. Habang si Helena nakatayo. Matalim ang tingin. Walang yakang bata ka. Paano ako matutuwa sa'yo? At isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa silid. Napapikit si Lyra. Mahigpit na kumapit sa tray. Pilit pinipigilan ng sarili na pumasok. Alam niyang hindi yun ang tamang oras. Ngunit ramdam niya ang kirot na tila siyang sinampal. Ang mukha ni Claudia napaling sa lakas ng palo at lalo itong napaiyak. Mom, please, I just wanted you to be proud of me. Can't you see I'm doing this for you? Humahagulhol pa rin si Claudia. Ngunit mariing itinulak siya ni Helena palayo. Wala ka na mukha pang ihaharap sa akin, sa pamilya natin, sa lahat ng pinaghirapan ng ama mo. At dun tuluyang tumayo si Claudia. Nanginginig. Ngunit may apoy na sa mga mata. Fine. Kung ayaw mo ako, kung di mo ako matatanggap bilang anak mo, edi aalis ako. Minuksan nito ang pinto. Dahilan para mapaatras si Lyra at halos mabitawan ng tray. Mabilis na lumabas si Claudia. Hawak ang isang bag na minadali niyang buhatin mula sa silid. Hindi man lang nito napansin si Lyra sa gilid ng pasilyo. Dumiretso ito pababa ng hagdan. Umiiyak ngunit determinado. Naiwan si Helena sa loob ng silid. Nanginginig at galit na galit na galit. Naglalakad pa ikot habang nagmumura sa sarili. Tahimik na sinara ni Lyra ang pinto. Hindi na siya pumasok para magatid ng tsaa. Bumalik siya sa kanyang silid, dala-dala ang bigat ng nasaksihan. Habang nakaupo sa gilid, nagmuni-muni siya. Ito ang pamilyang sumiras sa kanya, sa kanyang ina, sa kakambal niya, at ngayon, sila mismo ang sumisira sa isa't isa. Hindi niya na kailangang gumalaw. Ang mga lihim nila ang kusang lumalabas. Ngunit sa kabila ng malamig na kaisipan,
May bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Nakita niya ang sarili niya sa luha ni Claudia. Oo, kalaban niya ang pamilya na to. Ngunit sa kabila ng kasalanan nito, anak pa rin si Claudia. Isang batang naghahangad ng pagmamahal at pag-intindi mula sa sariling ina. Samantala, si Zeke ay kasama ni Mayor Victor sa isang meeting sa isang pribadong opisina. Nakasalubong ni Zeke ang tingin ng ilang tauhan, mga politiko at negosyanteng kilala sa bayan. Tahimik siyang nakatayo sa likuran, parang anino lang ng ama-amahan. Habang tumatagal ang usapan, ramdam niya ang pakay ng lahat ay iisa. Yun ay kung paano maitatago at madidiskartehan ang iskandalo ni Claudia. Kailangan nating tapusin agad to. Mariing sabi ni Mayor. Ang boses ay medyo mabigat at puno ng otoridad. Di pwedeng umabot sa eleksyon na issue. Kung kinakailangan, bayaran ng mga reporters. Kung may lalaban, patahimikin. Sumabat ang isang konsehal, bahagyang nag-aalangan. Pero Mayor, masyado malaki ang ingay. Kung di makokontrol, baka makasira. Walang makakasira ng pangalan ko. Hindi isang anak, hindi isang iskandalo. Nakatitig lamang si Zeke. Nanlalamig ang pakiramdam. Ganito ang ugali niya, walang pakialam sa kahit sariling kadugo. Magmula nang lumabas sa publiko ang mga iskandalo, ang pagtataksil ng mayor, ang mga luho ng pamilya lalo na si Helena, at ang kahihiyang dala ni Claudia, unti-unting nanghina ang pundasyon ng pamilya Martinez. Sa bawat araw na lumilipas, lumalabo ang kanilang pangalan sa politika at nagiging sentro sila ng paninira at intriga. Sa kalagitnaan ng kampanya, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng boto ng partido. Ang mga dating kaalyado isa-isa nang tumatalikod. Ang mga business partners na minsan nagbibigay suporta, bigla na lang naglaho. Sa likod ng lahat ng iyon, nakangiti lamang si Lira habang tahimik na kumikilos. Hindi man alam ng marami, hawak niya ang koneksyon na tumutulong sa kalaban ng mayor. Higit sa lahat kasama niya si Zeke. Madaling araw, nang marinig ni Lira ang ungol at iyak mula sa silid ni Helena. Tahimik siyang sumilip. Nakaupo sa gilid ng kama ang babae. Nakahawak sa bote ng alak habang nanginginig ang kamay. Nakakalat ang mga gamit. Punit ang ilang mamahaling damit at tila walang pakialam sa paligid. Paano nila nagawa sa akin to? Ako ang reyna ng syudad na ito. Ako ang asawa ng mayor. Wala silang karapatang pagtawanan ako. Garal-gal ang tinig ni Helena. Wala na siyang makausap. Wala na ring lumalapit sa kanya. Ang mga maid isa-isa nang nagbitiw, takot na madamay sa kahihiyan ng pamilya. Isang linggo matapos matalo ang mayor sa halalan, tuluyang nagbago si Helena. Di na siya lumalabas ng kwarto at lagi na lang tulala. Ang kagandahan at tikas na pinagmamalaki noon, unti-unti nang nabura sa mukha niya. At nang dumating ang gabi, nahuli ni Lira ang senyora sa loob ng banyo. Nakatingin sa salamin, sabog ang mata at may hinihit-hit na bawal na gamot. Samantala si Mayor Victor tila isang nilalang na nawalan ng lahat. Sa bawat araw na dumarating, lulong siya sa bisyo ng kapangyarihang nawala sa kanya. Nakaupo siya sa opisina, nakatitig sa lumang larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa dingding. Ako ang dapat nanalo. Ako ang dapat nanalo. Mahina niyang bulong sa paulit-ulit na paraan, may halong galit at pagkabigo. Sa akin dapat ang kapangyarihan. Sa akin yun. Ngunit wala nang makikinig. Ang mga tauhan niya, isa-isa siyang iniwan matapos mawala ng pondo. Ang mga tao nagsimula na umiwas na makasalubong siya. At higit sa lahat, ang pamilyang minsan ay pinagmamalaki niya unti-unti nang nagkawatak-watak. Isang gabi sa hardin ng mansyon, nagtagpo si Lira at Zeke, nakatayo sila sa lilim ng puno, malayo sa mga ilaw ng bahay. Tahimik silang parehong nakamasid sa mga sirang bintana at madilim na silid ng mansyon. Di ko akalaing darating din to. Wika ni Zeke at mabigat ang boses. Akala ko walang katapusan ng kapangyarihan nila. Walang permanente sa mundo, Zeke. At higit sa lahat may hustisya. Pero Lira, kaya mo bang tanggapin na ang pagbagsak nila, hindi lang sila ang nasisira, pati na mga inosente, lalo na si Marco. Nanahimik si Lira, ramdam niya ang kurot sa dibdib. Ngunit sa isip niya ito ang kabayaran. Ito ang kapalit ng mga taong winasak at tinapakan noon. Ginamit ko lang ang totoo. Mahina niyang sambit. Kung nasisira sila,
kasalanan na nila yon. Tumango si Zeke kahit may lungkot sa kanyang mga mata. At habang nakamasid silang dalawa sa gabi, naririnig nila ang sigaw at iyak mula sa loob ng mansyon. Si Helena, humahagulhol, tila wala na sa sarili. Ang mga pader na minsang saksi sa karangyaan at kapangyarihan, ngayon unti-unting nagiging kulungan ng kahihiyan at pagkawasak. Madilim na ang paligid na makabalik sina Lyra at Zeke mula sa tagpuan sa hardin. Tahimik ang mansyon, ngunit may kakaibang pakiramdam si Lyra. Isang malamig na hangin ng panganib na tila dumadapos sa kanyang balat. Pagkapasok nila sa loob, naamoy agad nila ang matapang na singaw ng gasolina. Nagtama ang kanilang mga mata. Sabay silang tumakbo papasok. Sa sala, natagpuan nila si Helena. Nakayapak, magulo ang buhok, hawak-hawak ang isang galon ng gas na halos ubos na. Basang-basa ng likido ang marmol na sahig, pati ang mga kortina at dingding. Nakatitig lang siya tila wala na sa sarili. At ang mga matay sabog at walang direksyon. Sa kanyang labi, may ngisi na halong galit at pagkabaliw. Wala nang natira. Kinuha nila lahat. Ang yaman ng pangalan ng dangal pati mga anak ko. Kaya ngayon wala na ring matitira sa kanila. Sa isang iglap, inilabas niya ang lighter. Helena, wag! Sigaw ni Zeke. Mabilis na humakbang pasulong. Pero huli na. Isang kislap at biglang lumiyab ang kortina. Sa loob na ilang segundo kumalat ang apoy. Dumapo sa sahig na basang-basa ng gasolina at naging dagat ng apoy ang buong sala. Lyra, bilis! Sigaw ni Zeke, inilos siya palayo. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Lyra ang iyak mula sa itaas. Isang tinig ng batang lalaki, ang bunsong anak na si Marco, na naiwan sa kanyang silid. Hindi siya nagdalawang isip, mabilis siyang tumakbo paakyat, hawak ang laylayan ng kanyang damit para hindi matupok ng apoy. Si Zeke naman ay sumusunod. Pilit na tinatabig ang nasusunog na kahoy na bumabagsak mula kisame. Pagdating nila sa ikalawang palapag, halos hindi na makita ang daan dahil sa kapal na usok. Andito ako! Tulong! Sigaw ng binatilyo mula sa dulo ng pasilyo. Ngunit bago pa sila makarating, bumagsak ang malaking bahagi ng kisame. Nagliyab at tumabon sa daanan. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng binatilyo, kasabay ng paglagablab ng apoy. Hindi na kaya! Sigaw ni Zeke at hinila si Lyra. Kung mananatili tayo, pareho tayo mamamatay dito. Pero, hindi. Nanginginig ang tinig ni Lyra at namumuo ang luha sa mga mata. Lyra, tingnan mo ako. Wala na tayong magagawa. Kailangan nating mabuhay. Sa kabila ng pagkirot ng puso, napilitang umatras si Lyra. Sa isang iglap, pagkalabas nila, sa likod ng mansyon, sumabog ang buong bahay. Ang malakas na ugong ng apoy, ang pagbagsak ng mga haligi, at ang alingaw-ngaw ng pagkawasak ay parang sigaw ng impyerno. Sa labas ng bakod, hingal na bumagsak si Lyra sa damuhan. Nakatingin sa naglalagablab na mansyon, sa tabi niya si Zeke, hawak-hawak ang braso niya para hindi na siya bumalik. Wala na, Lyra, tapos na. Bulong ni Zeke sa kanya. At doon sa gitna ng dilim at liwanag ng apoy, tuluyang nilamon ang lahat. Wala ni isa mang makaligtas sa loob. Ilang araw ang lumipas, kumalat ang balita sa buong bayan. Ang mansyon ng mga Martinez, na dating sagisag ng kapangyarihan at kayamanan, ngayoy abo na lamang. Ngunit ang pinakamasakit na balita ay sumunod. Si Claudia, na noon nakikitira sa kondo ng kaibigan matapos lumayas, hindi nakayanan ng bigat ang kahihiyan at pagkawala ng pamilya. Sa isang malamig na umaga, natagpuan ang kanyang bangkay sa labas ng gusali. Nakahandusay, walang buhay, matapos tumalon mula sa 20 palapag. Nag-iiyakan ng mga nakakita, ngunit sa media at publiko, isa na lamang siyang panibagong headline. O di kaya, trahedya ng pamilya Martinez. Tahimik ang hapon. Abot sa bawat sulok ng bakuran ng amoy ng kandilang unti-unting nauupos. Katatapos lang ng libing ng asawa ni Mayor Victor at ng 2 nilang anak. Malungkot ang mukha ng nakikiramay, ngunit higit na mabigat ang sakit na nakapatong sa balikat ng lalaking minsan na hinangaan ng lahat. Si Mayor Victor na ngayon, halos balot na ng anino ng pagkatalo at pagkawasak.
Sa kabila ng katahimikan, isang figura ang lumapit. Si Lyra. Payak pa rin ang suot. Dala ang maliit na bag. Ang mga mata niya tila apoy na pilit tinatago sa ilalim ng malamig na anyo. Ngunit hindi siya narito para makiramay. Narito siya para wakasan na simula pa lang ay matagal ng sugat. Napansin siya ni Mayor Victor. Kara, ba't ka pa nandito? Wala na ako ipapasweldo. Umalis ka na lang at na makahanap ka na agad na ibang mapapasukan. Ngumiti si Lyra, ngunit hindi yun ngiti ng isang yaya. Ngayon iyon ay ngiti ng isang anak na naiwan. Hindi ako nandito para kunin ang sweldo, Mayor. Nandito ako para ibalik sa iyo ang katotohanan na tinapon mo noon pa. Anong pinagsasabi mo? Nakasimangot sa saad ni Victor habang bahagyang nakakunot ang noo. Humakbang si Lyra palapit. Mabigat ang bawat salita, nanginginig ang damdamin. Ako ang anak mo. Ako si Lyra de la Vega. Anak ng unang babaeng minahal mo at tinakwil mo rin. Ako ang anak na tinapon mo sa dilim para maitago ang kasinungalingan mo. Ako ang anak na pinabayaan mo mawala ng pamilya, ng kabataan ng kinabukasan. Nanlaki ang mga mata ni Victor. Umiling at pilit tumatawa na parang walang naririnig. Hindi yan totoo. Ano ba pinagsasabi mo? Wala na nakaligtas sa kanila. Sino ka ba talaga? Hindi lahat. Ako ang patunay na hindi lahat ng kasinungalingan mo natakpan. Ako ang naiwan, Mayor. Ako ang batang umiiyak habang pinapanood ang sariling ina na pinatay para sa kaligtasan mo. Ako ang batang araw-araw nagdarasal na sana kilalanin mo kami. Pero mas pinili mong lumuhod sa ambisyon kaysa yakapin ang mga anak mo. Hindi maaari. Bulong ni Victor at nanginginig ang kamay. Kung di ka naniniwala, sasabihin ko ang pangalan ng ina ko. Pakinggan mong mabuti, Mayor. Leonora de la Vega, ang babaeng itinago mong parang kahihiyan. Siya ang nanay ko at ang dugo niya. Nananalaytay sa dugo namin ni Lia. Ang kakambal ko. Nanawala din dahil sa'yo. Parang tinamaan ng kulog si Victor. Nanigas ang katawan, namutla ang muka. Ang pangalan yon, matagal nang inilibing. Pinilit na kalimutan, ngunit ngayon bumabalik para wakasan siya. Ang hininga niya ay naging mabigat, ang mga matay na puno ng luha. Diyos ko, anak kita. Hindi mo na ako anak. Wala akong ama na kagaya mo. Hindi ko kailangan ng pagkilala mo. Huli na. Hindi mo na may babalik si mama. Hindi mo na may babalik ang kakambal ko. Hindi mo na may babalik ang buhay na ninakaw mo. Ang iniwan mo sa akin puro sugat. At ngayon narito ako para ipaalala sa iyo na hindi lahat ng kasalanan mo mawawala na parang bula. Mabubuhay ako, Mayor. Mabubuhay ako ng mas malakas habang ikaw mag-isa ka na lang nalulunod sa sarili mong konsensya. At sa sandaling yon, bumukas ang pinto. Pumasok si Zeke dala ang malamig na hangin ng gabi. Tahimik itong tumayo sa tabi ni Lyra. Inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Hindi nagsalita, ngunit ang titig nila sa isa't isa. Puno ng pag-unawa at kasunduan. Nagtagpo ang mata ni Victor at ni Zeke. Isang titig na hindi nangangailangan ng salita. Doon pa lang, alam ng mayor na kasabwat si Zeke. Na ang ampo niyang minsang pinabayaan siya ring dahilan ng pagbagsak niya. Nanlumo si Victor, halos gumapang sa bigat ng pagkatalo. Samantalang si Lyra at Zeke sabay na naglakad paalis. Hindi na sila lumingon pa. Ilang araw matapos ang huling pagkakakita ni Lyra at ng mayor, tahimik silang nanonood ni Zeke ng balita sa sala. Magkatabi sa sofa, malamlam ang ilaw ng TV. Mayor Victor Martinez, opisyal nang nakulong. Pagbasa ni Zeke sa headline, pareho silang natigilan. Paulit-ulit yun ang lumalabas sa telebisyon. Si Lyra nakatitig lang sa screen. Si Zeke naman dahan-dahang pinisilang kamay niya. Tapos na, Lyra. Hindi na natin kailangan itago ang galit araw-araw. Makalipas ang ilang araw, sinorpresa siya ni Zeke. Bigla siyang inaya nito mag-beach. Gabi na makarating sila. Ang buhangin ay malamig sa paa. Ang dagat ay tahimik pero buhay sa bawat hampas ng alon. Umupo sila sa tabing dagat. Nakasandal si Lyra sa balikat ni Zeke. Saglit na katahimikan bago ito nagsalita. Alam mo, Lyra,
Kala ko hindi ko mararanasan yung ganito. Yung may karamay. Sarap palang gumising sa umaga. Dahil alam ko nandyan ka nasasalubong sa akin. Napangiti si Lyra, tipid pero totoo. Matagal ko na ring tinanggap na baka nakatadhana talaga ako para mag-isa sa buhay. Pero hindi ka na mag-isa ngayon. Hinablos ni Zeke ang kanyang buhok sabay sulyap sa mga mata. Kasi nandito na ako. Hindi agad nakasagot si Lyra. Ramdam niyang may kakaibang init sa pagitan nila. Kahit malamig ang hangin. Ang tingin ni Zeke sa kanya sincere. Walang halong laro at parang unti-unting bumabasag sa mga natitirang pader sa puso niya. Zeke. Mahina niyang sabi. Bumaba ang tingin nito sa labi niya. At bago pa siya makapagsalita, marahang idinampi ni Zeke ang labis sa kanya. Nung una'y magaan, halos tikim lang, pero nang hindi siya lumayo, lumalim ang halik. Mainit, totoo at puno ng pagnanais. Napahawak si Lyra sa batok niya. Inilas siya palapit. Ang simpleng halik, mas naging mapusok. Sabay na hinihingal at naroon ang pagnanasa. Ramdam niya ang init ng hininga ni Zeke at ang pag-igting ng bawat galaw. Lyra, hindi lang ito dahil sa lahat ng pinagdaanan natin. Gusto talaga kita matagal na. Mahal kita. Napasandal si Lyra sa buhangin. Habang si Zeke ay nasa ibabaw niya, ang mga halik ay bumababa mula sa labi, sa pisngi hanggang sa leeg. Kumapit siya sa balikat nito. Ramdam ang lakas ng tibok ng puso ng lalaki laban sa kanya. Zeke, I think I love you too. At sa gabing yon, sa ilalim ng buwan at bituin, sa tabi ng dagat na saksi sa lahat ng sakit at tagumpay, tuluyan nilang isinuko ang puso sa isa't isa. 3 taon ang nakalipas, mula nang gumuho ang pamilya Martinez. Sa panahong yon, ibang mundo ang ginagalawan ni Zeke at Lyra. Isang mundong malayo sa politika, sa kasakiman, at sa sugat na nakaraan. Lumipat sila sa ibang bansa at unti-unti silang bumuo ng bagong buhay. Si Zeke ngayon professor sa isang prestihiyosong universidad. Samantala si Lyra matagumpay na ring umaangat sa corporate world. Mula sa pagiging assistant, naging project manager siya sa isang multinational company. Sa kabila ng pagiging abala at tagumpay, pareho pa rin silang bumabalik sa isa't isa sa pagtatapos ng araw. Doon nila nararamdaman ang tunay na kapayapaan. Sa simpleng hapunan, mahabang usapan, at mga halakakan na puno ng pag-ibig. Isang gabi, pag-uwi ni Zeke mula trabaho, nadatnan niyang may nakapatong na sobre sa mesa. Agad niya nakilala ang selyo at mula ito sa Pilipinas. Zeke, dumating to kanina. Binuksan niya ang sobre, at habang binabasa, unti-unti siyang natigilan, namutla ang kanyang muka. Lyra. Wala na si Madre Cecilia. Siya yung madre nag-alaga sa'yo, di ba? Oo, siya ang nagsilbing ina ko sa ampunan. Sa liham nakasaad, nanais si Madre Cecilia na makita si Zeke sa huling pagkakataon. Kung hindi man habang nabubuhay ay kahit sa libing niya. At higit pa may iniwan itong bagay para kay Zeke. Uwi tayo. Sabi ni Zeke na sinang-ayunan agad ni Lyra. Uuwi tayo, Zeke. Kung yun ang gusto mo. Pagdating nila sa Pilipinas, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin at ang pamilyar na amoy ng lupa. Sa maliit na chapel ng ampunan, ginanap ang libing. Naroon na ilang madre at dating mga batang inaalagaan ni Madre Cecilia. Tahimik si Zeke habang nakaupo sa harap ng kabaong. Nakapikit siya, pinipilit pigilan ng pagbuhos ng luha. Sa loob-loob niya, gusto niya makita ito at magpasalamat kahit sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng misa, nilapitan sila ng isa pang madre at may hawak itong maliit na kahon. Zeke, iniwan ito sa'yo ni Madre Cecilia. Sabi niya, kapag dumating ang araw, na mawala man siya sa mundo at umalis ka ng ampunan, ibigay ito sa'yo kahit anong mangyari. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Nandoon ang lumang kwintas na may pendant na square. Binuklat niya ito at sa loob ay isang maliit na larawan ng isang lalaki at babae na magkahawak kamay. Nanlaki ang mga mata ni Zeke. Ito ba sila? Yan ang larawan ng tunay mong mga magulang. Hindi man namin alam ang buong detalye, pero sabi ni Madre Cecilia, mahal ka nila. Mahal ka ng tunay mong mga magulang hanggang sa kanilang huling hininga.
Hinawakan ni Zeke ang kwintas. Mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. Para siyang batang muling nakahanap ng piraso ng sarili. Tahimik siyang nilapitan ni Lyra at hinawakan ng kanyang braso. Bago sila bumalik sa ibang bansa, isang hapon, nakaupo sila sa baybayin, pinagmamasa ng papalubog na araw. Tahimik lang si Lyra, tila may iniisip. Lyra, may problema ba? Napakagat siya ng labi bago magsalita. Nanginginig ang tinig. Zeke, buntis ako. Nanlaki ang mga mata ni Zeke. Ilang segundo siyang natigilan at parang hindi makapaniwala. Ano? Totoo ba yan? Magiging tatay ka na. Sandaling natigilan ng lalaki bago siya mabilis niyakap ng mahigpit. Halos hindi siya makapagsalita. Pinaulanan ni Zeke nang halik ang buong mukha ni Lyra. Nagkatitigan sila at sa gitna ng paglubog ng araw, magkahalong luha at tawa ang lumabas sa kanilang dalawa. Para kay Zeke, ang kwintas ay sagisag ng kanyang nakaraan. Pero para kay Lyra, ang batang nasa kanyang sinapupunan ay sagisag ng kanilang hinaharap. At sa gabing yon, sa gitna ng alon at liwanag ng buwan, tuluyang isinara ni Lyra at Zeke ang sugat ng kahapon. Habang binubuksan ng pinto ng isang bagong bukas, isang buhay na sila mismo ang bumuo. The End.